Ayan guys, sa bubong to. Ayan tignan nyo. Nandito ako sa taas. Sa kwarto ng mga bata. Lakas ng snow. Tignan nyo, pala ng snow sa baba. Ayan Continuous yan guys. Hanggang mamaya. Kaya mas kakapal pa yan. Wala pa nga naglinis ngayon ng main road. Kaya mahirap ang dumaan ng mga sasakyan. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo kung ano na mangyayari sa mga international student dito sa Canada at sa mga temporary foreign worker. Okay, marami pong ang mga pagbabago na in-announce na po ng Government of Canada. Ang mga international student ay pwede pong ma-deport kung bakit? Kasi nag-quit na po sila. Yung mga international student pwedeng mawala ng status kung hindi po sila makakuha ng LMIA. Kapag nakagraduate na ang mga international student, mag-apply kayo syempre ng postgraduate work permit. Depende po yan sa course na kinuha nyo. Okay, ngayon ay nag-quit na po sila na ang mga international student. Lalo na po yung mga nasa private ay hindi na po sila makakuha ng postgraduate work permit. Ang postgraduate work permit na yan guys ay ginagamit yan para makakuha sila ng employer at makapag-apply sila ng kanilang PR. Okay, kaso ngayon ay marami na pong restriction para sa mga international student na wala po silang malinaw na pathway para makapag-apply sila ng permanent residence. Lalo ngayon na ang mga international student ay kailangan makahanap ng employer na makakapagbigay sila kanila ng LMIA. Ano yung mga LMIA? LMIA ay Labor Market Impact Assessment. Yan po ay kailangan ng employer para makahire sila ng temporary foreign worker or mga international student para sila ay makapag-gain experience at makapag-apply sila ng permanent residence. Kaso ngayon, nag-announce po yung sa census na mataas ang unemployment rate. For example, dito sa London ay meron po ditong 6.2% na unemployment rate. Dito ay hindi na makakuha o hindi na po sila magka-process ng LMIA kasi nga po ay mataas po ang unemployment rate. So, mga employer na kailangan mag-hire ng mga international student or temporary foreign worker ay hindi na po kasi nga po kapag ang area nyo ay merong more than 6% na unemployment rate ay wala pong makapag-process ng LMIA. So, it means kapag walang LMIA ay walang work permit. So, paano kayo makakuha ng employer kung wala kayong LMIA? So, ang LMIA ay kailangan niya kapag mag-apply kayo ng work permit. So, nakita niyo naman guys na maraming mga international student, lalo na po mga Indians, ay nag-aaral po sila sa iba-ibang provinces ng Canada kasi nga ipinaglalaban nila yung kanilang karapatan na naging international student sila dito tapos mawawalan sila ng status at mapapauwi sila sa kanilang mga bansa. Yan po ang mga pagbabago dito sa kanila kasi sobra dumami yung mga international student lalo na mga Indian. Kaya ngayon nag-quit na po ang Canada lalo na po sa mga international student. Ngayon, nabasa ko din na ang mga international student, kung kayo po ay nasa private institution, kung kayo po ay nagbabalak na mag-transfer sa public para makakuha ng postgraduate work permit ay hindi na po yan pinapayagan. Tapos, ang mga international student ngayon ay hindi na rin sila makakapag-apply ng kanilang mga spousal work permit kung hindi po sila masteral program ng more than 16 months or doctoral. Sila lang po ang makakuha ng spousal work permit kung ang kanilang program ay 16 plus months. Below 16 months ay hindi po sila makakuha ng spousal open work permit para sa kanilang mga asawa or mga common law partner. So, ganyan po kahigpit na ang Government of Canada para sa mga international student. Narinig nyo naman din guys na ang Montreal ay hindi na rin po sila magka-process ng LMIA within 6 months. Okay, so may mga international student din dyan na kakailanganin nila ng mga employer na makapagbigay sa kanilang LMIA ay wala na rin po kasi naka-freeze.
Tapos nung after nung mag-announce yung Montreal, ay nag-announce na rin po yung mga iba-ibang provinces dito sa Canada na kapag ang provinces nyo ay more than 6% of unemployment ay wala na rin pong LMIA. So marami na ho nagigpit dito sa mga provinces ng Canada. Nakita ng Government of Canada na sobrang dami na at naapektuhan na po yung mga Canadian citizen dito, yung mga newcomers na yung mga status na nawawalan na po ng trabaho. Hindi na po sila makapag-work. Tulad po, sinabi sa akin ng employer ko, dati daw, yung mga 16 years old, 17 years old na mga student, ay nakapagtrabaho pa yun sa Tim Hortons, McDo, so yun sa mga fast foods. Ngayon, hindi na po. Hindi na po sila makakuha ng trabaho kasi nga po, marami na po sa kanila mga international student, lalo po mga Indian. Karamihan po sa kanila ay mga Indian na po ang nagtatrabaho. So, nawawalan na po. Hindi na ho makakuha ng trabaho yung mga Canadian citizen dito. Kaya ngayon ay nagkikipit na po sila sa mga temporary foreign worker at mga international student. So ngayon, ang mga international student talagang mawawalan sila na ng status. Kaya pwede silang ma-deport. Okay? Kapag wala kang status dito ay mahirap po makagalaw. Hindi kayo makakapag-work kung wala kayong status. So napaka-importante na meron kayong status. Tapos ang ano pa guys, ang nabasa ko pa guys na ang postgraduate work permit ay hindi po yan na ina-extend. Okay? Kung kayo po, postgraduate work permit nyo ay 1 year, so within 1 year wala pa kayong trabaho, wala na ho kayong status. Lalo na ngayon, hindi na kayo agad-agad makakuha ng LMIA, mapapauwi po kayo ng wala sa oras. Kasi mawawalan ho kayo ng status. Ganyan po na kahigpit na po dito sa Canada. Okay, so lalo na ho sa mga low wage din. Ako po ay dating low wage din, low wage housekeeping aid. Yan po ang naging entry ko dito sa Canada, ang housekeeping. Kung ngayon, hindi na change yung job title ko, hindi na convert as nanny or caregiver, ay hindi na ho marirenew or hindi na ho makakuha ang employer ko ng LMIA kasi nga kailangan po ng employer ko ng LMIA kapag mag-apply ulit ng panibagong work permit. Kasi nga ngayon ang London po ay nasa 6.2%, ayon nga po ay hindi na ho sila magre-release o mag-accept ng application para makapag-process ng LMIA. So wala na ho. So ganyan ho kahigpit na. So kaya ngayon maraming madedeport na mga international student at mga temporary foreign worker na mawawala ng status. Okay, kung wala kayong status ay wala ho. Kailangan nyo nang umuwi. Okay, deportation talaga ang mangyari sa inyo kapag wala na kayong status. Kasi alam nyo ba guys na ang ibang mga international students dito ay ginagawa lang nilang entry point na makarating dito sa Canada as international student. Tapos ang mangyayari niyan, after 1 sem, hindi na sila mag-aaral, maghahanap na sila ng trabaho, hindi na nila tatapusin yung yung program nila. Kaya ngayon, dumami yung mga unemployment ng mga Canadian citizen dito kasi nga yung mga international student na dapat mag-aral ay hindi ho nag-aaral. Ang reason nila ay expensive daw yung tuition, hindi nila afford yung living expenses dito araw-araw kasi mahal nga daw po. Pero alam nyo ba na kaya nga sila na-approve na maging international student, nagkaroon sila ng visa, ay dahil meron silang enough funds kaya sila ay na-approve para maging international student. Pero kapag nandito na sila sa Canada, ay hindi na ho nila tatapusin yung kanilang program. Maghahanap na ho sila ng work. Marami pong gumagawa ng ganun guys. Kaya sinabi po ni Pierre, kapag siya ay nanalo na maging Prime Minister, yung mga international student na hindi tinapos o hindi na nag-aral dito sa Canada ay paalisin daw niya. Okay, yan po ang napanood ko sa sinabi niya sa statement niya. Kasi nga dapat ang international student, kaya nga kayo international student ay mag-aaral kayo. Magtatapos kayo ng pag-aaral nyo, hindi yung maghahanap ng trabaho. Although pwede naman na makakuha sila ng part-time, as in part-time lang. Dati, ginawa ng 30 hours yung kanilang part-time job hanggang naging 20, hanggang naging 24. As in, binawasan ng binawasan. So, ganyan talaga guys ang sitwasyon ng mga international student dito. Sa Canada, mapa-Indian, Pilipino ay mawawalan ho sila ng status kasi wala silang malinaw na pathway para maging permanent residency sa Canada. So tapos ngayon, nagigpit na ang mga provinces ng Canada kasi matataas na po yung unemployment rate. So talagang walang choice kundi ma-deport sila, mawawalan sila ng status kaya uwi na lang po sila.
So ilang guys, na-share ko lang sa inyo yung deportation na mangyayari sa mga international student at mga temporary foreign worker. Siguro babalik naman din guys yung paghigpit ng Canada kapag natapos na po yung election. Okay? Kasi sabi nila mag-e-election daw po kaya naghihigpit po sila sa mga temporary foreign worker at mga international student. Okay? Kasi nga po ang immigration po ay parang nasira daw po yung system ng immigration ngayon. Dati kasi, kapag mag-apply ka ng work permit dito sa Canada, or outside or inside Canada, ay bibigyan ka ng 2 years work permit. Okay? Dahil po sa paghigpit ng ngayon ng Canada, ay magiging 1 year na lang po yung kanilang issue na work permit. So after 1 year, kailangan mag-renew. Paano kung mataas pa rin yung unemployment sa provinces mo? So wala ka na, hindi ka na makakapag-renew ng contract mo, hindi na makakuha ng may employer mo kasi nga mataas yung unemployment rate. Kaya yun talaga nagbabawas na sila ng mga international student at temporary foreign workers. So ano mangyari? Madi-deport na talaga sila. Okay, so yun lang guys, share ko lang sa inyo yung mga madi-deport na mga international student at mga temporary foreign worker. So wait na lang po kayo, baka lumuwag din after ng election sa 2025. So yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye. God bless all.